Pagpalalo, walang pag-ibig. Bakit? Biro mo, lahat ng gawin ng kapwa mo, mali. Ikaw na lang ang tamang mag-isa. Wala nang gobyerno na hindi kayo tinutulan. Ikaw na lang ang tama. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-youth. It's always nice to be seeing you once again. Ako po ay natutuwa dahil syempre po, nandito naman po tayo sa ating regular episode. At para po sa mga baguhan, para malaman niyo po ang ating ginagawa rito, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons. And for this episode, of course, alam niyo na po yan, ang pinakapopular na preacher po na palagi po nire-request sa Facebook at saka sa YouTube. Si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International, mga ka-U3. And if you remember, in the past episode, we actually gave parang compilation ng mga political na perspectives ni Brother Eli. I remember patungkol kay Vice President Leni Robredo, Duterte, Marcos, Arroyo. And for this episode, mga ka-U3, still para siyang part 2 ng atin pong compilation nga. And this is with regards to yung intersection ng government and then ng religion. And then later on, I believe, according to our staff, second half would be about mga communist parties or something like that. Dahil na-mention na rin po natin yan the last time na si Brother Eli ayaw na ayaw niya sa mga komunista. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-U3, alam nyo na yan ha, na ang atin pong tuition fee, ayan, sa ating university ay ang inyong pag-like. Kasi po kapag na-click nyo po yung thumbs up, ibig sabihin po niya, nire-recommendan yung ating videos para sa iba pang mga viewers. Ang gagawin kasi ng YouTube niyan is i-recommend and isa-suggest niya po ito kapag nag-like po kayo. At isa pa pong paalala, hindi po ako member ng Members Church of God International, so expect na posible po ako mag-agree, posible din po ako na mag-disagree sa akin pong napapanood. So ang akin lang is to be a very fair na reactor, kumbaga, neutral lamang po tayo. So if everything now is ready, sabihan niyo po ako, let us watch this video together. Let's go! Magandang gabi po, Dr. Eli. Ang katanungan ko po ay ito pong current issues ngayon po, yung church interference in politics. Kailan ang simbahan po ba o ang mga Kristiyano po ba ay dapat pong makikialam sa mga political matters po? Kasi po ang pagkakaano ko po, nung panahon po ni Kristo, ang Israel po noon ay under ng Roma. Wala po silang sariling gobyerno, kung hindi diktado po sila ng Roma. Mas kung tutusin po, mas malala. Pero at wala mas brutal ang gobyerno Romano. Opo. Pero wala pong sinabi si Kristo na mag-alsa po tayo. Ating pong mag-rebelde. Ang sinabi ni Kristo noon ito. Unang Pedro 3. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. Ang sinabi niya hindi mag-alsa kundi pasakop sa mga palatuntunan. At pagkatapos, sa unang Timoteo, una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ang utos pa nun ipanalangin mo pa yung mga hari para mabuhay kang tahimik at payapa. Pero huwag ka manggugulo, huwag ka mag-aalsa, huwag ka magrarally laban sa gobyerno. Kasi bawal ni Kristo yon sa mga Kristiyano. Ang katunayan, nung panahon ni Kristo, wala silang ginawang rally against Caesar. Sinabi ni Kristo, therefore render unto Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are God's. Ang kanyang ipinakilala sa aral niya is complete subjection to the government of the land where they dwell. Kaya kahit na brutal ang pamamahala ni Caesar, pinainutusan niya mga Kristiyanong magpailalim sa pamamahala ng gobyerno para mabuhay ng payapa. Kasi buying peace means a lot. Just to buy peace, yung huwag kang magkaroon ng mga kakontra. Yun ang termino na abogado, to buy peace. Para magkaroon ng kapayapaan, malaki malaki ang price nun Kung ang magiging price nun maapi ka ng konti, hindi bali na
Si Kristo ganun Kasinampal ka sa kanan, bigay mo na lang yung kaliwa. Ibig sabihin, bigyan mo na ng kasiyahan yung sumampal sa'yo. Huwag ka nang gaganti ng masama. Okay, before we continue mga ka-U3, that's quite fascinating. Although, honestly, I have issues with words like complete, for example. Kasi ang question dyan is, totally wala dapat, in a way, objection mula sa mga Kristiyano. Ang question po kasi dyan, what if the government itself is already very evil? So would that still be considered as buying peace? Kasi pwede nating sabihin na pagtotolerate ng mga munting kasamaan, for example, or tolerable pa na paghihirap, for example. Pero paano po kaya pag naging totally evil na ang isang rehimen, for example, o isang pamamahala? And I remember mga ka-U3, I think it was Pope Pius, kung di ako nagkakamali, during the World War II. So, merong malaking controversy dyan kasi ang tanong dahil syempre, ang pinakamalaki na segment, kumbaga, ng Kristyanismo, ang Roman Catholic Church, naging issue po kasi, naging controversy yan kasi ang question is, ano ang ginawa ng church people noong panahon ng Holocaust na kung saan ilang milyong mga Hudyo, around 6 million Jews, ang napatay, under sa pamamahala ni Hitler. So then, could we still say that what the Roman Catholic Church did was just okay? Dahil sila po ay in a way naging passive, walang ginawang pagprotesta o pagtutol sa ginawang ng mga Nazi, mga ka-U3. So yun po ang kaunti ko pong agam-agam dun sa perspective ng complete subjection ng mga Kristiyano sa isang estado nga. And I remember in the past episode, Brother Eli mentioned yung government ni Arroyo na pagano. So with that, the question then would be, if we are allowed to at least voice out our objection in a particular regime, gaano kaseryoso, gaano kagrabe ang kasamaan ng isang rehimen para ang isang Kristiyano ay pwede nang tumutol na hindi lang i-turn the other cheek, mga ka-U3. Sapagkat nasusulat, ako ang Panginoon, vengeance is mine, said the Lord. Ako gaganti. Kung si Kristi kagaya ng mga mangangaral ngayon, mga kapatid, pag sinampal tayo, tara, bugbugin natin. Ganon ngayon Salamat po. Ganito, unang-una sa lahat, meron kasing isang sikreto dyan. Ang nagpapatatag ng posisyon sa gobyerno, yung kagandahang loob. Sinasabi yan ng salita ng Diyos. Kagandahang loob, yung katwiran, yun ang nagpapatatag ng posisyon ng isang hari o ng isang gobernador o lang sino mang pinuno ng pamahalaan. Nakasulat yun sa aklat ng Kawikaan. Kagandahang loob at katotohanan ay nagpapalagi sa hari, at ang kanyang luklukan ay inaalalayan ng kagandahang loob. Ayon, yung kagandahang loob, kapatid, at yung katotohanan ang nagpapalagi sa hari. Kung gusto mong mamalaging nasa posisyon, kailangan yung katotohanan at kagandahang loob ang mixture nun. Yung katotohanan at kagandahang loob. Ang kanyang wikang luklukan ay inaalalayan ng kagandahang loob. Yung kagandahang loob, ginagamit yan sa mga nangangailangan Yung kagandahang loob, yung goodwill. Halimbawa, may mga nangangailangang mahihirap, nangangailangan ng tulong, kalinga, huwag nating ipagkakait. Yung mga pangangailangan ng mga nangangailangan. Kasi doon natin nagagamit yung virtue na kung tawagin goodwill o kagandahang loob. Magandang kalooban. Parang, halimbawa, pag nagmamagandang loob ka sa kapwa, kapitbahay mo, nagluto ka ng tinola, bibigyan mo ng tinola, 1 tasang tinola, ang ibibigay mo siguro, kung manok yon, ibibigay mo siguro yung hita, yung binte, o kaya yung magagandang parte. Pagka ang ibibigay mo yung paa, at saka yung ulo, hindi kagandahang loob yun, baka ibalibag pa yun sa'yo. Ibibigay mo yung the best, ibibigay mo yung
makakatugon sa kailangan. Okay, before we continue here mga ka-U3, I think yung ating pong video na nakuha ng staff natin, audio lang, no? Audio lang po. But I think klaro naman po yung sinasabi. So ito nga pong second video, papaano tumagal sa posisyon, papaano ka magiging mabuting leader. Ayan, yan po yung nagigets natin so far. And yung sinabi po ni Brother Eli kanina na, kumbaga pag nagbigay ka sa kapitbahay mo, dapat yung magandang parte sa tinola man yan, ano, sa manok for example. Naalala ko yung scene, di ba? Ng No Limitang Hiri, kung di ako nagkakamali, si Padre Damaso ay nagalit dahil nga hindi niya gusto yung parte ng chicken na binigay po sa kanya, nakahain po dun sa piging, di ba po, sa piging. So anyway, let's continue. Kung ako siguro ang isang lingkod ng bayan, lahat ng maaaring maibigay sa nangangailangan, within my power, gagawin ko. Kaya kung tatanungin mo sa akin, kapatid, yung salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang may sabi, para ang isang hari ay manatiling matatag sa kanyang katungkulan, kailangan niya yung kagandahang loob at katotohanan. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero alam mo, pag ang isang namumuno corrupt, nako, ang mga tao parang nagbubuntong hininga lagi. Basahin natin ang 29:2, kapatid na Daniel, ng Awikaan. Pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Nako, ang bayan ng wika ay nagbubuntong hininga pag ang masama ang namumuno. Para bang lagi na lang merong sama ng loob na hindi mailitaw ang mga taong bayan? Nagbubuntong hininga na lang dahil wala namang magagawa ka. Kaya pagka masama namumuno, ang bayan nagbubuntong hininga, sabi ng kasulatan. Pero pag ang puno matuwid, ang katotohanan ng ginagawa niya at saka meron siyang kagandahang loob, ayun, yun ang kailangan, kapatid. Subukan mo yung mga nangangailangan, pagpakitaan mo ng kagandahang loob na totoo, hindi pakitang tao. Pagkakagandahang loob may kalakip na katotohanan, pagiging tapat, ay makita mo, pag nag-run ka for re-election, maire-re-elect ka uli. Tapos mag-run ka uli, maire-re-elect ka uli. Hindi ka na maalis sa pwesto pagka mayroong kang kagandahang loob. Mga taong bayan, di ka pababayaan. Nako mga kapatid, tinatawagan kayo, huwag niyong iboboto yung mga party list na mga komunista, ha? Okay, before we continue, so mga ka-U3, so ito naman po yung third video natin. Perspective na po yata ito ni Brother Eli patungkol na po sa mga komunista, and as what I mentioned the last time mga ka-U3. So I remember in the PUP reaction video that we gave, actually last year pa po yata yun, we mentioned there na yung pagkontra nga ni Brother Eli sa mga komunista, sa mga aktivista, at kay Jose Maria Sison. Ayan, so yun po yung yumaong leader ng Communist Party of the Philippines. Ano po. But anyway, so just a little bit of a recap mga ka-U3 sa qualities lang po ng isang namumuno. So sinasabi, kinakailangan merong kagandahang loob, goodwill actually yung pagkakadescribe ni Brother Eli, and then merong kabutihan and kindness, always there to help out. And kumbaga sabi niya nga ni Brother Eli, yung kaya niyang i-exhaust lahat ng kanyang resources para matulungan yung mga nangangailangan talaga. And number two, there is some kind of truth to him, yung meron siyang katotohanan. Although mga ka-U3, dahil alam naman po natin na mga Kristiyano po, quote-unquote, kumbaga, the ideal standard, upright, righteous. So, these are good qualities of humanity, mga ka-U3. So, I wonder, sa Iglesia ng Diyos po ba, encourage po ba na magkaroon ng mga leaders, political leaders, mga ka-U3? Or doon tayo sa konsepto ng conservatism kung saan dapat nasa complete subjection lang tayo, so that would mean Christians should not hold political positions, mga ka-U3? Or it's more like, depende na sa'yo, sa individual mo na choice, kung gusto mong tumakbo, okay, and kung ayaw mong tumakbo, and you would just be kumbaga a good citizen, pwede rin. Dahil sa totoo lang po, in as much as sabihin natin, maganda rin yung public service kapag po kasi pumasok na sa politika, sa totoo lang, medyo nababahiran dahil nga po sa lahat ng mga negative ng mga experiences at stories na alam naman po natin, mga kalokohan po na nangyayari po sa politika. Pagka bumoto kayo dyan sa mga yan, para yun ang kinampihan yung mga taong ayaw kumilala sa Diyos. Kasalanang masama sa Diyos yan. Na iboto mo yung mga party list na hindi naniniwala sa Diyos.
yung laging tutol sa gobyerno. Hindi ako namumulitika, sinasabi ko lang sa inyo ang esensya ng pagiging Kristiyano. Pagka laban kay Kristo at laban sa Diyos, huwag kayong mapanig doon. Huwag kayong papanig. Kagaya niyang nalalabas ngayon na ganyan, yan palang mga makabayan na yan eh. Kunyari makabayan eh. Makademonyo pala yung mga yan. Walang Diyos yan. Mga komunista yung mga yan. Kunyari makabayan kayo. Makabayan. Kalokohan nyo. Pero mo, pati anak nung representative sa House of Representatives kasama ng mga rebelde. Nakikipaglaban sa mga sundalo. Talagang dapat mabulgar kayo para ang Pilipinas huwag ma-penetrate ng komunismo. Kaya nga ibinagsak si Presidente Marcos eh. Tutol si Presidente Marcos sa komunismo. Kaya pinasama niyang mga kakontrapartido ni Marcos kasi karamihan diyang komunista. Walang hiya kayo. Nakakasakit ng loob itong mga biro mo, papaaralin mo yung anak mo sa UP pa. Na-recruit nitong mga walang hiyang komunista na ito. Bibitawan ng libro ang pag-aaral. Malapit na sana maging doktor. Iniwan yung libro, ang kinuha, Armalite. Pag nakakita ng sundalo, papatain. Yung mga nare-recruit niyang mga komunista na yan. NPA. Sasama ng mga nagiging wakas. Ang tapos nalalabas pa sa balita, nire-rate ng mga commander nila. Yan ba ngayon ang gobyernong ipagmamalaki ninyo? Ayoko mamulitika pero kung minsan nadadala ako ng pagmamalasakit sa kapwa. Ayoko ang Pilipinas mapagharian ng mga komunista. Kagaya niyang yung namumuno dyan sa mga walang hiyan na yan na yung nagpapasasa ngayon nandun sa Netherlands. Si Joma Sison. Yan ang lahat ng gobyerno nilalabanan yan. Gobyerno ng dating presidente Marcos, gobyerno ng Fidel Ramos, gobyerno ni Erap, lahat ng magpipresidente kalaban niyang mga yan. Talaga mga sundalo inaatake. Siya nag-uutos noon. Yung kawalanghiyaan niyang gagong si Joma Sison na yan. Traidor sa kapwa-tao sa Pilipino. Maniwala kayo dyan. Kaya yan, laban sa lahat ng presidente. Kasi siya may gustong magpresidente. Hindi mo naman kaya. Matandang ulyanin. Napakagago mo. Sabihin nyo kay Joma Sison, sabi ko, gago siya. Wala kasi siyang Diyos. Stupido siya, sabi ng Biblia. Ang Biblia may sabi, basahin natin ng 53:1 ng awit. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Ang gagawing mabuti ang mga taong walang Diyos. Kaya huwag kayong paboboto sa mga party list na mga komunista. Walang gagawing matino yan. Kunyari, pakunwari, bayan. Anong bayan? Walang hiya kayo, hindi nga bayan. Pinapatay nyo nga yung mga sundalo eh. Kung makabayan kayo, dapat mahalin nyo sundalo. Yan ang magtatanggol pag may gera eh. Pinapatay nyo, inaambus nyo. Yan ang utos ni Joma Sison. Gago yan. Gago yan. Ang sabi ng Diyos, ang mangmang, ang pagka-translate sa Tagalog, mangmang eh. Hindi naman mangmang yan eh. Nakalagay dyan sa salitang Hebreo, now baul. Ang ibig sabihin, stupido. Ang sabi ng stupido, walang Diyos. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, mga komunista, stupido. Ang sabi ng Biblia, salita ng Diyos yan. Wala naman akong pakialam kung ayaw niyong maniwala sa Diyos. Pero para manakit kayo ng kapwa, patayin ninyo ang sundalo. May mga anak yan. May mga pamilya yan, umaasa dyan. Kaya kahit mapanganib ang pagkasundalo,
pinasok ng mga tao para mapakain ng marangal yung pamilya. Kayo naman, nasa bundok, hawak nyo ang Armalite, pag may nakita sundalo, papatayin nyo. Gawin ba sa inyo yan? Di ba masakit din? Gawin sa asawa mo, gawin sa anak mo, rapin, patayin. Di ba masakit? Pag-aralan mo na lang sa sarili mo. Kung sa'yo masakit, masakit lalo sa kapwa mo. Of course. Kung naniniwala ka sana sa Diyos, maiintindihan mo Kung wala kang Diyos, stupido ka, sabi ng Biblia kay Joe Mathison. Ang stupido, nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Bakit? Ang gusto niya, siya ang Diyos. Siya ang sundin. Pati presidente, gusto niya sumunod sa kanya. Nagkukondisyon pa. Kung ako naman ang presidente ng Pilipinas, ba't ako makikipagkondisyon sa'yo? Nandiyan ka nga sa Netherlands di umuwi ka. Nasa Netherlands ka nga di umuwi ka. Mga kababayan, pasensya na kayo. Tingnan nyo, iinom-inom ng alak itong matandang ulyanin na ito. Nagpapasasa doon sa Netherlands sa mga napang-hold upan nila sa Pilipinas, sa mga mahihirap, sa mga liblib na lugar, pinagbabayad ng tax. Walang yang tao ito. Hindi naniniwala sa Diyos ito. Walang yang ito Kaya gusto niyan komunismo sana, salamat sa Diyos, sa ating bansa, hindi komunismo ang naghahari. Kasi pagka naging gaya tayo ng North Korea, patay ka. Hindi ka pwedeng maghanap buhay ng para sa'yo. Aalilain ka ng gobyerno komunista para maghanap buhay ka, magnegosyo ka, pero kanila ang kanila ang iyong... Tingnan nyo, bakit maraming sa Pilipinas? Bakit maraming Chinese? Ba't libo-libong Chinese, milyon-milyon ang lumilikas sa Pilipinas? Alam nila ang gobyerno komunismo kung gaano kasama makasarili. Kung dyan tayo mag-uusap, inaamo ko sa international debate lahat ng mga komunista. Patunayan nyo sa akin mabuti ang komunismo. Walang record ng mabuti ang komunismo. Cuba, komunismo. Cuba, North Korea, China, may maganda bang record ng komunismo? Tigil na kayo. Nakita ko nung isang araw anak pa ng representative sa House of Representative. Paano nakapasok dyan sa House of Representative yung mga yan? Anak pa, may daladalang Armalite. Nakikipagbarilan sa sundalo. Ngayon, itinatanggi pa. Tumigil na kayo, halatang-halata ng mga komunista kayo. Nakarating kayo sa Kongreso ng Pilipinas. Kaya masasabi natin, mga kababayan, ganito, ayaw mong maniwala sa Diyos, okay lang naman Sa akin, okay lang. Yun nga mga Hindu naniniwala, ang Diyos nila, baka saka daga Di ayaw mong maniwala sa Diyos, bahala ka sa buhay mo. Pero huwag kang pumatay ng sundalo. Huwag mo abangan ng sundalo. May pamilya rin yan Pagdadala ng relief good, aabangan nitong mga walang hiyang ito. Maglalaga ng relief good sa kapwa nila mga komunista. Tapos papatayin nyo, wala na kayo talagang kaluluwa, wala kayong puso. Magbago kayo mga kababayan, hindi dapat sa Pilipino yung komunismo na yan. Yung komunismo, bagay sa mga taong walang Diyos yan, sa mga bansang kagaya ng nung Nazi ng Aliman. No? Kagaya nung bansa ni Fidel Castro na Cuba. At kagaya ng bansa ni ni Xi. Awa ang mundo. Naawa ako sa mga tao. Pag nakakabasa ako ng ganung balita. Ang ganda ng bihis nung nasa House of Representative, komunista pala ang anak. Di pa tatalo-talumpati ron. Kalaban pala ng gobyerno itong mga ito. Kaya, ingat po kayo mga kababayan. Sa susunod,
Bayaan na lang natin sila. Mahalin natin sila. Pag sila nagutom, pakainin. Pag nauhaw, painumin. Pero iboto para magkaroon ng kapangyarihan. Nako, ang pera na pinagbayaran nating tax, ibibigay doon sa mga namumundok na nag-aabang ng papataying sundalo. Susweldo mo pa yan sa mga... Nalulungkot ang loob ko sa nababasa kong balita dyan sa Pilipinas. Meron, sigurado ako may injustice kasi ang dahilan niyan, mayroong mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Walang Diyos, sabi nung estupido, nung now bowl. Pero ang talagang lehitimong kurap, ayon sa Biblia, yung di naniniwala sa Diyos, the fool has said in his heart, there is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity. There is none that doeth good. Wala kang aasahang matino sa taong ayaw kumilala sa Diyos. Para wala na yung sigaw ng sigaw, ibagsak. Siya ilagay mo ron. Gusto niya siya presidente. Yun ang ibig sabihin nun. Okay, before we continue mga ka-youth, so ito po another video naman, and what we know is ito na po yata yung huli sa ating compilation ngayon. So still, perspective ni Brother Eli on communists, although honestly mga ka-youth, ang lakas po Cold War ideologies si Brother Eli, kasi po ito po yung inaral namin sa political science. Kumbaga yung perspective ni Brother Eli, I would say na kumbaga sa English ang tawag natin yan, product of his time, dahil po mainit yung banggaan ng dalawang ideolohiya during the Cold War, of course, post World War II ideologies po kasi yan So naiintindihan ko po kung bakit ganun po yung perspective ni Brother Eli. And sa totoo lang po, ang aking pananaw po dyan, medyo outdated daw din po kasi talaga yung ideya po ng communism. Even sa China, hindi natin yan masasabi na total communist yan mga ka-youth dahil yung kanilang market system, ang kanilang enterprise for example, is still heavy on capitalism and international trade. Kaya shout out nga sa Lazada at iba pang mga nanggaling sa Shenzhen sorting facility mga ka-youth. Kaiba po sa hardcore po ng mga communist countries katulad po ng Cuba at saka ng North Korea. Ito pong next video natin, last video, still on, parang snippet naman ito ng Bible study yata ni Brother Eli, still on his dislike sa communism at saka siguro activism mga ka-youth. Puro mga palalo. Wala silang sinasang-ayunan. Lahat ng gawin ng gobyerno, tutol sila. Walang tama para sa iba, sila lang ang tama. Yun ang tinatawag ng Bibliang mga palalo. Palalo. Pag palalo, walang pag-ibig. Bakit? Biro mo, lahat ng gawin ng kapwa mo, mali. Ikaw na lang ang tamang mag-isa. Wala ng gobyerno na hindi kayo tinutulan. Ikaw na lang ang tama. Kaya kayo mga estudyante, huwag kayong sasama rin sa mga gano'n na sila lang ang tama lagi. Wala namang mabuting ginawa. Di mo, sumasakay ka sa LRT. Di ginawa ni Imelda yan Di ginawa rin tama yun. Yun ang justice. Yun ang pag-ibig. Tanggapin mo yung tama, yung mali, hindi bali. Punahin mo. Pero pag may tama, tanggapin mo naman tama. O ginagamit mo ngayon CCP. Yung Cultural Center of the Philippines. Yung PICC. Di ba si Imelda nagpagawa nun? Ba't kung murahin nyo, ganun na lang? Tumanong naman kayo ng utang na loob. Yung LRT, ginawa rin naman yan para sa masa, di ba? Puro na lang ba ginawa ni Marcos puro na lang mali? Hindi naman Ang tunay na pag-ibig is weighing. Alamin mo kung alin ang tama at mali. Tanggapin mo naman yung tama. Meron namang magandang ginawa si Ramos di ba? Palagay mo, pangit yung tabako niya. Meron siyang magandang ginawa. Tama ba ako? Hindi, mga kapatid. Si President Cory, kahit babae, may maganda ba siyang ginawa? Meron. Kahit galit ka kay Cory, hindi puro na lang yung galit mo, galit ka ang iaano mo, palalo ka lalabas nun. Parang ikaw ang pinakamatalino. Gusto mo kasi ikaw ang nandun. Kaya ito si Crispin Beltran, magpahinga kayo. Mga KMU, hindi ganyan ang dapat na pakikipagtrato sa kababayan. Wala na kayong pag-ibig. Lahat na lang sa inyo mali. Mga KMU, mga wala nang tama, puro na lang mali. Huwag kayo sasama dyan mga estudyante sa mga ralista na. Do not risk your lives in the street because of these ideologies na wala nang nakikitang tama na ginawa ng kapwa. Am I right?
So, Brother Eli, Wala parang silang nakikita tamang background na ginawa ng parang anghel. kapwa eh. We must be considerate to others, remembering that we ourselves are not perfect. Hindi naman tayo lahat perfecto. Di ba? We are prone to commit mistakes, and to forgive is divine. Di ba? To forgive the mistakes of others is divine. And to err is human. Yun ang sinasabi ng kawikaan natin. Pwede, talagang magkakamali sila, pero hindi naman puro ang nakikita mo na lang, puro mali. Mali naman yung puro na lang mali nakikita mo. Pag may pag-ibig ka, hindi ka ganon. Hindi ka palalo. Okay mga ka-youthie, so dyan na naman po nagtatapos ang ating episode ngayon. And alam ko naman po yung comment po ninyo sa comment section po natin, bitin. Pero mga ka-youthie, so ang na-cover po natin, very interesting, very short however, I have to agree. So ang first part, syempre, isang classic po na video sa itanong mo kay Soriano on the church's, kumbaga, interference with politics. And then, syempre, yung isa po sa pinaka-common po talaga na reference dyan sa Bible is yung kay Caesar. So what is Caesar and what is God's. Pero of course, yung question ko nga po dun is, ano ang ibig sabihin ng konsepto ng complete subjection ng mga Kristiyano? Does it mean na totally hindi tayo pwedeng, kumbaga, pumuna, hindi tayo pwedeng mag-criticize? And does it also mean being subjects as we are, na hindi tayo pwedeng mag-hold ng isang leadership political position, mga ka-youthie? So I think that needs a more in-depth, kumbaga, na discussion pa. Pero at least in a way, nabigyan tayo ng perspective ni Brother Eli nga po, na you have to be supportive of the government. But then again, like what I mentioned, gaano o ano ang level ng kasamaan o kadiliman ng isang particular na rehimen para pwede nang mag-rise up or at least mag-criticize o mag-object ang isang Kristiyano, mga ka-youthie. On the other hand, yung isang video naman, yung next video, parang audio file lang nga po yung meron doon, no? Ano yung qualities naman ng isang leader para syempre siya ay magstay sa kanyang position and still to be effective. Of course, dapat meron dong goodwill, meron kagandahan ng loob, ayun yung sabi ni Brother Eli, and then syempre kinakailangan daw plus na truth, kailangan merong katotohanan involved doon and that he should do within his power to help someone. In short, talagang matulungin, ayan, dapat ready at available sa mga nangangailangan. And yung last two videos naman po na compilation patungkol na ito sa English ang tawag natin is tirades, mga tirades ni Brother Eli patungkol nga sa mga komunista. And he was very particular with the Maccabean bloc kasi hindi do yun Maccabean dahil he equates it yung mga komunista sa mga grupo ng mga tao na walang paniniwala sa Diyos. And the Bible accordingly describes these people as stupid, as wicked, no? So hindi lamang fool. So Brother Eli is saying na walang magandang naidudulot, na walang magandang nagagawa ang isang taong walang Diyos. That is of course with the assumption that we only get morality from religion, which I don't totally agree naman. Dahil kahit naman po yung iba na quote-unquote may mga Diyos, hindi rin moral. The truth of the matter, mga ka-youthie, in human societies, mas marami po ang mga tao na namamatay at pumapatay in the name of God. So in a way, that's also a kind of bitter or hard pill to swallow, mga ka-youthie, But anyway, bukas po ay eleksyon na sa Pilipinas, May 12, and that is a Monday, holiday po yun syempre. Sana po ay maging wise po tayo sa pagboto, mga ka-youthie, ha? So may qualities din po na na-mention si Brother Eli in our past video reactions. Sana po mapanood nyo rin po yun. Still about politics, mga ka-youthie. But what is interesting for me is, of course, unlike in other religions na kung saan merong na-enumerate na mga listahan na dapat na iboto, kay Brother Eli, at least sa kanilang church, ang aking impression po is you are given, yung members are given the freedom to choose based on your own conscience and your own na, kumbaga, individual na perspective and discernment, mga ka-youthie. So kayo po, mga ka-youthie, gusto ko pong ibigay itong question na ito before we end. Ano ang characteristic, ano ang mga qualities, ano ang mga tinitingnan nyo dahil ito po ay midterm elections po 2025. Ano yung mga qualities na nakikita nyo sa mga senador na bobotohin po ninyo?
Sapat lang ba na matulungin sila? Or para po sa inyo, dapat merong magandang plataforma, may magandang political background? O para sa inyo mga ka-youth3, entertaining lang, no? Yung iba dyan mga ka-youth3 kasi ay bumoboto na sinayawan lang ng budots o binigyan lang ng jacket. So bato-bato sila mga ka-youth3. Ako hindi ako boboto sa mga ganun. So please comment below mga ka-youth3. Maraming salamat po sa inyong panonood. Lahat po ng mensahe ninyo ay amin pong binabasa. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.